We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Y muy cristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha, tansiano tuwipsete. Mitiyang kansi. Ми люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Y muy люди с миссией. Patiyan riyan at wan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit vosted ulcete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasoko kyang mafamur na rende. I forso kyang ni onronghen. Tomorrow ha, yongji tuwipsete. Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imnitete. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, sa mga nasa likod, nasa harap, tingnan niyo po natin ating mga kapatiran. Sabihin, nagagalak po ako kasama kita ngayong umaga na ito. Ayan, tayo po ba ay nagagalak? Nandito po tayo ngayong umaga na ito. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya patuloy tayo magagalak, patuloy po tayong maging sensitibo sa pagkilos ng banal na Espiritu ngayong umaga na ito habang po tayo nagpupuri sa Panginoon at maging nasa mga kapatiran natin online. Ayan po, tayo po ay patuloy po natin purihin ng Panginoon sa umaga na ito. Nawa, wala po tayong mga ibang iisipin kundi purihin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hinin ko po ang lahat ay tumayo at habang po tayo nakatayo, ipag-pray po natin ating sarili, pag-pray po natin ating mga kapatiran na papunta pa lang dito. Alam po natin na ay isang mahalagang araw po ito sa Antipolo. Nawa sila ay makarating ng maayos sa kalagitnaan ng traffic. Kaya let's pray for ourselves. Let's pray for, let's invite the Holy Spirit to be with us this morning. Ang sabi ng salita ng Panginoon, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya itong binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba siya at maging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo, Panginoon, sa kalululhati ng Diyos, Ama. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Salamat. Kami nagkatipon-tipon, O Diyos, sa iyong pangalan, sa iyong presensya, Panginoon, upang ikaw ay taas, bigyan ng papuri at pagsamba. Kami, O Diyos, ay nakatungtong, O Diyos, sa iyong pagmamahal. Sa lakas, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa banal na Espiritu, noon.
sa kalakasan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga buhay, sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, ng iyong mga pangako sa amin. Kami ay tumutungtong. Lord, we stand on your commitment and your love to us. And Lord, we will declare that all throughout today. We will declare your goodness, your love. We will declare your greatness, your authority, your power over our lives and over the lives of everyone who will be here. We will celebrate you, Jesus. You are good. Ikaw ay mabuti. O Diyos, ikaw ay tapat. Ikaw ay sapat, Panginoon, sa aming buhay. Ano man ang nararamdaman namin ngayong umaga, Lord, we stand on your truth, not on our emotion, not on our condition, not on our current situation, but Lord, on the truth of your word, on your love, O Lord, Panginoon, because that's what you want from us. To stand on your truth with faith, Panginoon, may pananampalataya sa iyong mga salita, sa iyo, Panginoon, na aming Diyos. Hallelujah. You are the God who saved us, worthy of all our praises. Lord, we thank you. We enter your courts today with thanksgiving, Panginoon. It is all we pray in Jesus' name. Amen. You are the God who saved us, Lord. You're worthy of all our praises. Yes, Lord. You're the God of our lives. So thank you. Yes, Lord. Praise is rising. Amen. Tayo po puri sa Panginoon. Hallelujah. You are the God who saved us. Yes, Lord. You're worthy of all our praises. Let's go. Yeah. Yeah. Praises rising on turning to you. Yes, Lord. We turn to you. Yes, Lord, we turn to you. Holy Spirit, hearts are yearning for you. Lord, we long for you. We long for you. Just when we see you, we find strength. Yes, Lord. To face the day. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Yes, Lord. Hear the sound of hearts are turning to you. We turn to you. Yes, Lord. In your kingdom. In your kingdom. Broken lives are made new. Yes, Lord. We declare, Lord. Yes, Lord. Because when we see you, we find strength to face the day. Yes, Lord. You are strength, O Lord. In your presence, all our fears, yes, Lord, are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praise. You're worthy of all praises, Lord. Hosanna, Hosanna. Among us, we welcome you here.
are a great God. How great thou art. Come on, let's go. Yes, Lord. Oh, Lord our God. You are an awesome God. Awitin po natin ang buong puso at pasasalamat sa Panginoon. Oh, Lord my God. Yes, Lord. When I was a wonder, consider all the words thy hands have made. I hear the sound. Yes, Lord. I hear the roaring thunder. Thou art throughout the universe. Okay, Paulo, sa
Your name
Abba, Father, maraming salamat sa privilege na ito na ibinigay mo sa amin na kami ay nagkakaroon ng pagkakataon to pray for each other, to strengthen each other. Ang bawat isa sa amin ay pumunta dito primarily to worship you in spirit and in truth. Subalit hindi lingid sa iyo ang mga pinagdadaanan namin. Hindi lingid sa iyo ang mga kabigatan na tangan-tangan ng bawat isa sa amin. Hindi lingid sa iyo ang mga pinagdadaanan namin physically, emotionally, financially, sa relationship, and even yung mga anxiety, mga alalahanin na dinadala namin. Subalit maraming salamat because we have a great God like you. Sapagkat sa iyo, ang lahat ng imposible ay nagiging posible. Ang nais mo lamang sa amin ay magtiwala sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa pagkakataon na ito, naririto po kami upang banggitin sa iyo ang mga pangangailangan po namin. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ilapit natin, isigaw natin sa Panginoon ang pangangailangan natin. Ilapit natin sa Panginoon ang pinagdadaanan nating pagsubok, kabigatan. Father, naririto po kami. Sa nagdaan na 1 taon, nakita namin kung paano ka kumikilos. At ang paglapit po namin sa iyo na katulad ni Hannah, na puno ng kabigatan sa kanyang puso, ay hindi nangangahulugan ng panghihina ng aming pananampalataya. Bagkus ito ay pagpapahayag na ikaw lamang ang aming Diyos na malalapitan at walang ibang makakatugon sa mga panalangin namin liban sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Maraming salamat dahil ikaw din ang nagpupuno sa mga pangangailangan na ito. Ikaw ang gumagamit ng mga tao. Ikaw ang nagpro-provide ng probisyon upang matugunan ang mga pangangailangan na ito. Ama, kami po ay may kagalakan dahil alam namin na ang mga pagsubok, mga kabigatan pinagdadaanan namin ay pinahihintulutan mo dahil diyan sa kalangitan, kami ay ipinagmamalaki mo sa aming kalaban. Sapagkat nakikita mo, hindi ang aming mga kahinaan. Nakikita mo ang aming pananampalataya. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ang iyong dakilang plano ay patuloy na nagaganap sa amin. Ang aming mga paghihirap na nararanasan, mga kabigatang nararanasan, ay bahagi ng kaparaanan mo upang ganapin ang iyong dakilang plano sa amin. Kung papaanong ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang bigyan kami ng kaligtasan. Naniniwala po kami na ang lahat ng mga pinagdadaanan namin ay hindi mananatili, kundi ito ay may katapusan. Sapagkat ito ang pinahayag ni David
sa isa sa kanyang mga awitin. Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngulit galak ay dumarating sa umaga. Panginoon, naniniwala po kami sa kabila at kalagitnaan ng mga kabigatang ito, ang kagalakan mo ang aming tataglayin. Salamat, Panginoon. Katulad ng mga anghel na naaawit nila, banal, banal, banal. Patuloy namin maiyahayag na ikaw, aming Ama, ay banal. Pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo, Panginoon, sa umaga na ito. Inilalapit namin sa iyo ang mga kapatiran namin may mga karamdaman. Hipuin mo sila in very special way. Touch them and heal them. We declare healing this morning. We declare in the mighty name of Jesus, you are our miracle worker. You are way maker. Hindi ka nagpapabaya na Diyos sa amin. At patuloy ka namin pupurihin sa kalagitnaan ng mga nararanasan na ito. Sapagkat ito rin ang pinahayag ni King David na ikaw ang mag-aakay sa amin sa mainam na pastulan at sa payapa na batis. You will anoint our head with oil and your cup will overflow. Though we walk in the valley of the shadow of death, we will not fear evil because you are with us. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati ka namin. Sa umaga na ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ang isang linggong darating, ang mga araw ng mga darating, be with us and guide us sa lahat ng mga gagawin namin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kamay mo ang siyang aming tanggulan at ikaw ang mangunguna sa amin. Salamat po. Pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin, at patuloy po namin ihahayag, ikaw ay banal. Ikaw ay banal. Jesus is Lord, human yet holy, King of all is worthy of glory. Let all creation, every tribe and nation proclaim that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Luke 1:26 to 13. Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Sabay-sabay po nating basahin. Ang kapanganakan ni Jesus. Sa ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea. Sinugo siya sa isang dalagang berhen na ipinagkasundong mapangasawa ng isang lalaking nagngangalang Jose. Si Jose ay mula sa angkan ni David at ang pangalan ng dalagang berhen ay Maria. Paglapit ng anghel ay sinabi sa kanya, "Binabati kita, ikaw na kinalugdan, ang Panginoon ay kasama mo. Kapuri-puri ka sa mga kababaihan." Nang makita ni Maria ang anghel, siya ay naguluhan sa kanyang salita at pinag-isipan niya kung ano kayang uri ng bati ito. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito ikaw ay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki.
At ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ni David na kanyang ninuno. Siya ay maghahari sa tahanan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano ito mangyayari? Yamang ako ay hindi nakakakilala ng isang lalaki." Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Darating sa iyo ang banal na Espiritu at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ang lililim sa iyo. Dahil dito, ang banal na ito ng iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. Narito ang pinsan mo si Elizabeth ay nagdadalang tao rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Ito ngayon ang ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, siya na tinatawag na baog. Ito ay sapagkat sa Diyos ay walang anumang bagay na hindi mangyayari." 38. Sinabi ni Maria, "Narito ang alipin ng babae ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita," at iniwan siya ng anghel. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po makaupo ang bawat isa. Salamat sa inyong pagdalo. Nagagalak ako sa kabila ng isang napakalaking pagdiriwang dito sa Antipolo. At alam ko po na hindi madaling makarating dahil sa traffic at kung ano pa mga kadahilanan. Salamat sa Panginoon at kayo ay naririto ngayong umaga upang ipagdiwang ang kabutihan ng Panginoon, dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. At sa umaga po na ito ay may malaking pagdiriwang po dito sa lungsod ng Antipolo. Ito rin po ay national holiday, kung hindi po ako nagkakamali. Tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Advento o yung Advent Sundays. At nung nakaraan na linggo po, ang unang linggo, at ngayon po ang ikalawa, at sa mga susunod na mga linggo ay ang pagpapatuloy ang araw ng Advento o yung linggo ng Advent. Kaya inaasahan ko po na tayo ay magsasama-sama sa mga gawain na ito. Sa darating na linggo po ay meron po tayong napakahalagang pagdiriwang. Ito po ay ang ating Hallelujah Sunday. So, ipag-imbita po natin ang gawain na ito. Magsama-sama po tayo sa darating na linggo. Ang tema po natin ay tagapagpahayag ng kabanalan. English po ito, tinagalog lamang natin. Heralds of Holiness. Parang yung magazine natin ng Church of the Nazarene, Herald of Holiness. Heralds. Tayo ang mga tagapagpahayag ng kabanalan. Ngayong linggo nyo na huling makikita yan dahil sa isang linggo ay mapapalitan na po yan ng iba. Hindi na po yan ang makikita natin. Kaya ito po ang pagtatapos ng taon ng Jesus is Lord, pero mananatili na si Jesus ay ang ating Panginoon. Sa tema lamang po magbabago at bilang pagtugon sa ating pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon, ay dadalhin natin ang mensahe ng kabanalan kahit saan man tayo pumaroon. Tayo po ay magsimula sa pamagitan ng Bible Declaration. At kung meron po kayong mga Biblia, panatilihin nyo lang pong bukas dun sa binasa na salita ng Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng Bible Declaration. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay. Sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan, kapaki-pakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian,
nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay upang tayo'y maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ama, aming Diyos, Ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay kumikilos sa mga kaparaan ng hindi namin inaasahan. Ngunit ang mga kaparaan mong ito ang nagiging daan upang maganap ang iyong magandang layunin sa aming mga buhay. Itinataas po namin sa iyo ang kapahayagan ng iyong mga salita. Ihanda mo kami. Tanggalin mo ang anumang maaaring maging balakid. Tanggalin mo kung anuman ang maaaring umagaw sa kapahayagan at pakikinig namin ng iyong mga salita. Nais po namin na kami ay maging katulad ng isang matabang lupa na kung saan ang mga naitatanim dito ay lumalago at namumunga. Yun po ang kahilingan ng aming mga puso. At hinihiling din po namin na sa pagkakataon na ito, Ikaw ang malayang kumilos sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, patnubayan mo kami. Maging ang kapahayagan ng iyong mga salita, ang iyong abang lingkod, na maipahayag ng may pag-ibig at kapangyarihang nagbubuhat sa iyo ang mga salita mo ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Katulad po nabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay nagdiriwang ng espesyal na araw ng Antipolo. Bago po yun, nais ko pong pasalamatan ng bawat isa sa inyong mga pagbati kahapon at ng mga nakaraang araw sa inyong lingkod na nagdiwang ng kaarawan. Salamat po. Bukas pa po yung GCash. But anyways, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil ito po, ang tawag po ngayon sa Second Advent, ngayon po ay joy. Love, joy, peace, hope. Nagkakapalit-palit po yun, depende po sa nangangaral. Pero nagsimula po ng pag-ibig o yung hope, nagsimula ng hope, joy, peace, tapos yung huli ay yung love. Last week, hindi po natin napansin pero naniniwala po ako yun po ang mensahe ng Panginoon sa atin na humayo. Yun ang pag-asa. Ang pag-asa ay ang ating patuloy na pagbabahagi ng ating pananampalataya sa ibang mga tao. Kaunti ang aanihin. O kaunti ang mga mang-aani at napakarami ng aanihin. At ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay ang araw mismo kung sino ang pinagdiriwang ngayong araw na ito. Si Maria. Yung binasa po natin na talata ay para bang napakaraming katanungan na kapaloob doon. Ngunit isang bagay na babalikan po natin dito, ang sabi po dito, sapagkat, sa verse 37, babalikan po natin yun, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Dalawa pong miracle ang nangyari noong mga panahon po na iyon sa pagdating ni Jesucristo. Yung isa po hindi natin masyadong napapansin. Ang napapansin lamang po natin ay yung kay Maria. Yung una pong miracle ay merong isang babae na hindi nanganganak sa matagal na panahon at siya ay binansagan na baog. Ang nakakapanlumo pa po dito, ang asawa niya ay high priest. Sino ang susunod? Sino ang magpapatuloy ng kanyang tungkulin bilang punong saserdote?
Maring iba kasi nagpapalitan na po noon eh. Hindi na katulad dati na isa lamang ang high priest. Nung panahon ni Jesus ay iba na po. Kung sino nakabunot, ikaw ang papasok sa Holy of Holies. Pero magpuputol pa rin po ang kanyang linya. At kung meron pong isang kalungkutan at talagang parang curse para sa mga Israelita, ay ang pagkaputol ng linya ng genealogy. Pansin niyo po, nagsimula ang Matthew, saan po? Genealogy. Luke chapter 3, makikita rin po natin dito, genealogy naman ni Mary. Pero pansinin po natin yun, kay Elizabeth at kay Zechariah, mapuputol. Ibig sabihin, titigil na kay Zechariah ang paglilingkod bilang saserdote. Dahil wala siyang anak. At dahil dito, si Elizabeth ay hindi masyado nakakapag-function sa community dahil siya ay baog, nakakahiya. Naranasan niyo na po ba na meron kayong bahagi ng katawan na ikinahihiya ninyo? O kaya ay katangian na ikinahihiya ninyo na ito lagi ang nagiging daan para hindi ka malaya na makipag-fellowship or makipag-usap sa ibang mga tao. Nagiging hadlang. Subalit sa kabila po nito, pansinin po natin diniklara na siya ng lipunan na baog, subalit, ang sabi ng Panginoon, hindi ka baog. Ano pong tinuturo sa atin dito? Ang mga tao, pwede kang i-bash. Pwedeng sabihin ng tao lahat ng hindi magagandang bagay tungkol sa iyo. Tama? Pwedeng ang tignan ng tao ay yung nakaraan mo. Pwedeng ang tignan ng tao ay yung mga kahinaan mo. Pwedeng tignan ng mga tao ay yung mga pagkakamaling nagagawa mo. Pwedeng tignan ng mga tao ay yung mga pagkukulang mo. Subalit ang ating Panginoon ay hindi po ganoon. Kahit na sinabi ng mga tao na si Elizabeth ay baog, sa paningin ng Panginoon, siya ay hindi baog. Ako ay may makandang plano sa kanya. Sino po dito nasabihan, wala ka ng kinabukasan, hanggang diyan ka na lang. At patungo ka sa paghihirap. Meron ba nagsabi na sa inyo nun? Na ganun? Ayun, si Brother Ferdy. Pero hindi ka nakikita ng Panginoon sa ganun. Dahil may mas maganda pa siyang plano sa iyong buhay. Amen! Ganun po tayo tinitignan ng Panginoon. Ang pangalawang miracle ay ang pag-uusapan po natin ngayon. Dahil pag-uusapan po natin ngayon, pagpapasailalim sa layunin ng Diyos. Ulitin ko po. Pagpapasailalim sa layunin ng Diyos. Paano ba tayo magpapasailalim sa layunin ng Diyos? At paano tayo matututo kay Maria sa kanyang pagpapasailalim sa layunin ng Diyos? Ang magandang balita po ngayong umaga, ang Diyos ay may magandang layunin sa iyong buhay. Kaya ka po nabubuhay, kaya tayo patuloy na nabubuhay sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Yung mga mga Dorcas natin, mga matatanda natin, nabubuhay pa po kayo kasi meron pang layunin ang Diyos sa inyo. Kahit maputi na ang mga buhok nyo at hindi na kayo makalakad ng maayos katulad ng dati, merong magandang plano pa rin ang Diyos sa buhay nyo. At katulad ng bawat isa sa atin, malaki pa ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may malaki pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Purihin ang Panginoon. Pansinin po natin ang nangyari, yung pangalawa. Yung pangalawang nangyari ay kay Maria. Si Maria po, ayon sa mga
mga scholar na nag-aaral ng Biblia, yung mga archaeological, mga anthropological study ng Biblia, marami pong mga nag-aaral dito at tinitingnan nila lahat, historical studies. Nakikita po dito na ang babae po na si Maria ay nasa teenage year pa lamang. Sino pong may anak dito na teenager, katulad ko? Ayan. Kayo po ba ay laging kampante sa inyong mga anak na teenager? Sino po dito may pagkakataon nag-aalala siya sa kanyang anak na teenager? Taas ang kamay. Ayan. Di ba? Pagka teenager, nag-aalala tayo. Ako rin po. Laging nag-aalala sa mga anak ko. Kahit nga hindi na teenager, nag-aalala pa rin. Lahat tayo, no? Sa ating mga anak, nag-aalala tayo. Ito pong babae na ito, ang kultura po noon sa mga Hebreo, pagdating ng babae ng ika-13, 14 na taon, siya po ay i-engage na. I-engage na. Ang ano po sa kanila ay hindi pwedeng pumili ang mga babae na mapapangasawa. Ang mga magulang ang nagsasabi kung sino ang mapapangasawa mo. Parang sa Chinese po, di ba? Ganun po sa Chinese eh. Na ito ang mapapangasawa mo. Kumbaga, ang mga magulang ang nagsasabi na kayo ay engaged na. Kahit ayaw mo, ay wala kang magagawa. Pero sa mga Israelita ay kakaiba po. Bagamat may engagement, ito po ay napakalaki para sa kanila. Kasiyahan lagi ng babae na merong maka-engage na lalaki. Si Jose po ay medyo may edad na. Hindi po siya bata na 20 years old. Maaring siya ay nasa 30s na or maaring nasa early 40s na. Tandaan po natin, si Isaac ay nakapag-asawa, 40 years old na. 40 plus years old. Normal po sa kanila yun, yung mga 30 years old, 40 years old. Tayo lang ang masyadong nag-iisip sa mga edad na kailangan bata pa lamang. Naalala ko dati nung medyo bata pa akong pastor, yung mga kabataan dito, pag umabot ng 25, may biro na lagi ako. Overdue ka na. Yung mga nakatanggap sa akin ng mga salitang ganun. Diba? Inaano ko po na para bang matanda na sa atin yung ganung edad. Pero doon po, hindi po. Kaya po itong si Maria ay tuwang-tuwa siya dahil siya ay may mapapangasawa. Kagalakan po ng babae na magkaroon ng mapapangasawa sa kulturang Hebreo o Israelita. Subalit, ang kasiyahang ito, maaaring siya ay may mga plano na baka pagdating ng panahon na ito, wala po sa kanila yung mga legal age eh. Kung kailan po gusto mag-asawa, pwede pong mag-asawa. Kaya pwede kang mag-asawa ng 16 years old, 15 years old. Basta na-engage ka na po, pwede ka na mag-asawa. Alam niyo po ang nangyari dito? Tuwang-tuwa na si Maria, ang buhay niya ay parang normal na, napakasaya, punong-puno siya ng kasiyahan. Subalit, may isang pangyayari sa kanyang buhay na gumimbal sa kanya. Ang kwento po ng babae na ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpili ng Diyos sa isang tao ay magkahalong karangalan at sakripisyo. Ang pagpili ng Diyos sa atin ay magkahalong karangalan at sakripisyo. Ang pagtawag ng Diyos sa atin, pagbibigay niya ng mga kakayanan, abilidad, mga spiritual gifts,
ay palaging magkahalong karangalan at sakripisyo. At maging ang ating pananampalataya. Nakaakibat po dito ang magkahalong karangalan at sakripisyo. Merong isa tayong pinangahawakan ng mga kataga. No pain, no gain. Alam niyo po ba na iyon ay tumutukoy both sa karangalan at sakripisyo? Mga kapatid, ang bagay po na ito ay napakahalaga na makita po natin kapag pumipili o ang Diyos ay tumatawag. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos na maging mga anak niya. At nakaakibat po sa atin ang, karangalan at sakripisyo. Kaya ang pagiging Kristiyano po natin, may mga karangalan. Karangalan na tayo ay makakasama ng Diyos magpakailan paman. Karangalan na maranasan ng mga espiritual na pagpapala, subalit hindi po nawawala dito ang mga sakripisyo. Nakadepende sa tagapagtanggap at si Maria ito. Nang matanggap niya po ito, pansinin po natin, mamaya makikita po natin. Mapapansin po natin, nais ko lang mabigyan natin ng pansin na dumating kay Maria ang pangyayari na ito sa panahon na nakita ng Diyos na handa na niyang tanggapin ang dakilang plano ng Panginoon. At nakita rin ng Panginoon kay Maria na handa na niyang tanggapin ang anumang nakaakibat na mga sakripisyo at paghihirap sa plano niya para sa buhay ni Maria. At ito rin ay pag-aanyaya ng Panginoon ng pagtitiwala sa Kanya. Reflect po muna natin ang ating mga sarili. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon? Naniniwala ka ba na ang pinagdadaanan natin ngayon, individual, bawat isa sa atin, ay pinahintulutan ng Panginoon? Dahil ito ay bahagi ng pagkakatawag niya sa atin na may kaakibat ng sakripisyo at mga biyaya. Ano man pinagdadaanan nating kabigatan ngayon, naniniwala po ako na iyan ay bahagi ng plano ng Panginoon para bumuhos ang kanyang masaganang pagpapala sa atin. Amen. Kaya, tignan po natin ito, magiging napakabilis lamang po nito. May tatlong katotohanang nakapaloob sa pagpapasailalim natin sa layunin ng Diyos. Tatlong bagay lamang po. Batay po sa binasa natin ng mga talata. Unang bagay ay ang hamon ng pagsunod. Ito po yung unang-unang bagay. Makikita po natin to sa verse 26 to 30. At babasahin ko lang po yung isang talata po dito na sabi po dito sa verse 28, babasahin ko lang po yung verse 28. Yung bahagi po na ito po yung pagkakataon na natanggap ni Maria yung pagiging ina niya kay Jesus. Ito po yung hamon ng pagsunod. Pansinin niyo po ang sinabi ng anghel kay Maria. Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Tuwing darating ang mga hamon sa buhay, ang inaasahan ng Panginoon ay susunod tayo sa Kanya. Tatawag tayo sa Kanya. Tatalima tayo sa Kanya. Lalapit tayo sa Kanya. Hindi sa mobile app, kundi sa Kanya. Hindi kung kanino pa man tao. Hindi kung saan pa man bagay.
kundi inaasahan ng Diyos na kapag dumarating ang pagsubok sa ating buhay, tayo ay inaakay niya patungo sa pagsunod sa Kanya. Sabi po dito, sabi dito ng anghel, magala ka. Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, ito po tandaan natin. May 3 bagay na nakapaloob dito. Sabi dito, una, magala ka. Pag dumating ang pagsubok, ikagalak mo ito. Magpasalamat ka sa Panginoon. Parang napakahirap gawin, ano po? Pero pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoon, salamat po. Magbibigay lang po ako ng personal na experience ko. Ito pong pinakang recent na nangyari po sa aking karamdaman, na nagkaroon ako ng karamdaman sa colon. Akala pa nga ng mga kamag-anak namin ay nagkaroon ako ng cancer. Nung namimilipit na po ako sa sakit at hindi na ako makabangon, nahihirapan na ako maglakad, ang una ko pong nasabi, Panginoon, salamat po. At biglang bumalik sa akin ang isang verse, pinaalala ng Panginoon sa akin ang isang talata sa Biblia. Sa iyong kahinaan, ang kapangyarihan ko ang nahahayag. Sa iyong kahinaan, ang kapangyarihan ko ang nahahayag. Anumang meron tayong pagsubok na pinagdadaanan. Naalala ko po, nagpunta kami sa Apex kasi talagang hirap na po ako maglakad nun. Pinipilit ko na lang. Sabi ko mukhang eto na yung ano. Pero palagi kong sinasabi, Lord, sinabi mo sa iyong salita, sa kahinaan kong ito, ikaw mahayag. Inakay kami ng Panginoon sa mga tamang tao. Alam ko po, hindi po ako nag-iisa sa karanasan na ito. Marami po sa inyo may karanasan na ganito. Amen. Kaya makaka-relate tayo. Pero sa bagay po na ito, nakita ko na isa pa lang, isang kaparaanan ng Panginoon upang ako ay mas lalong lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Ito pala ay paraan ng Panginoon na siya ay nalulugod. Akala natin pagka nalulugod, ibinibigay ko kanila magagandang mga bagay ang pinahihintulutan sa atin. Kay Job, maalala niyo si Job? Anong binigay kay Job? Namatay ang kanyang mga anak, nawala ang lahat ng ari-arian niya. Sa huli, binigyan pa siya ng karamdaman na siya ay merong, anong tawag doon? Pigsa. Mata lang ang walang pigsa. Pero anong sabi niya? Pinuri niya pa rin ang Panginoon. Nagpasalamat pa rin siya, karangalan iyon. Si Pablo, siya po ay buong buhay niya ay meron siyang karamdaman. Kay Pablo po nang galing yun. Sa iyong kahinaan, ang kapangyarihan ko ay nahahayag. Mga kapatid, sa mga pagsubok na iyan, sinasabi ng Panginoon, nalulugod ako sa iyo. At sumasa iyo ako. Ibig sabihin, hindi niya tayo iiwan. Sa pagharap natin sa mga pagsubok, sinasamahan tayo ng Diyos, hindi tayo nag-iisa. Amen! Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kapatid, kasama mo ang Diyos ngayon. Si Maria ay takot na takot. Sapagkat ang tawag po dito ay divine interruption. Masasabi ko po na yung mga nararanasan natin mga pagsubok sa kabila ng ating katapatan sa Panginoon at nagkakaroon tayo ng mga pagsubok ay mga divine interruption na paraan ng Panginoon upang mahayag ang kanyang kapangyarihan. Hindi pangkaraniwan ang balita sa kanya sapagkat ang balita sa kanya, siya ay magdadalang tao. Ano? Engaged na ako. Malapit na akong ikasal.
Tapos bigla akong magdadalang tao, hindi sa pamamagitan ni Jose. Paano ako magdadalang tao? Ako ay isang birhen. Mga imposible. Wala pong tao na nagdalang tao sa kasaysayan ng tao na nabuntis po ng walang pakikipag-ugnayan sa lalaki. Walang intercourse sa lalaki. Ngunit si Maria po, ang sabi po dito nung anghel na ang banal na espiritu ang siyang lilimlim sa kanya at siya ay magdadalang tao. Sa verse 29, mapapansin po natin na sabi doon ay nagulumihanan si Maria. Labis na nagulumihanan. Alam niyo po ba yung nagulumihanan? Anong ibang salita sa nagulumihanan? Nabalisa. Ano pa? Ano pa po? Depress yun. Depress. Anxiety. Nagkaroon na anxiety. Parang nabagsakan na, nasa kanya na lahat ang problema. Nahaharap siya sa napakalaking problema. Ito ay pagkatakot at pagkalito. Bakit siya pa ang pinili? Pwede naman ang iba. Babaguhin ito ang buhay niya. Masisira ang buhay niya. Ano ang sasabihin sa kanya ng mga tao? Si Maria ay nahaharap ngayon sa napakalaking pagsubok sa buhay. Napakaganda ng plano niya. Siguro pinag-iisipan na niya paano ang magiging kasal niya. Magiging napakasaya ng kasal niya. Napakaraming mga bisita, ang mga tao ay matutuwa kapag siya ay ikinasal. Subalit, naririto na siya, masisira ang lahat ng kanyang plano. Naranasan niyo na po ba yun? Meron ka ng plano, biglang nawala. Nasira. Nagkaroon ng matinding problema. Paano niya ipapaliwanag kay Jose na siya ay nagdadalang tao? Paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga magulang na siya ay nagdadalang tao? Paano niya ipapaliwanag sa lipunan na siya ay nagdadalang tao? Alam niyo po ba ang maaaring kapalit nito? Maaari siyang hukuman ng mga elders ng kanilang lipunan at siya ay iharap sa mga elders at siya ay sabihin na siya ay nag-commit ng adultery. At siya ay papatayin. Maring itakwil siya ni Jose. Kahihiyan. Magiging kahihiyan din ang kanyang anak kung sakaling malagpasan niya ang pagbato sa kanya hanggang mamatay. Ngunit, alam niyo po, nakinig si Maria sa anghel at pinili niyang magtiwala sa Diyos. Kahit mabigat, kahit tila ba walang liwanag na nakikita na siya, na puro problema na lamang ang magiging dulot nito, hinarap niya pa rin iyon at nagtiwala siya. May mga pagkakataon, ang tawag ng Diyos sa atin ay guguluhin ang mga plano na ginawa na natin at nagiging inconvenient para sa atin at nakakatakot ang mga nangyayari. Tulad ni Maria, maaaring tayo ay nakakaranas ng takot ngayon at pag-aalinlangan sa mga nararanasan natin. Maging sa pagiging mananampalataya natin, tayo ay natatakot at nagugulmianan. Kung magpapatuloy pa ba ako o hindi. Ngunit handa ba tayong magtiwala at sumunod sa Diyos kahit pa ito ay may kapalit na paghihirap? Pansinin po natin kung gaano kabigat ang paghihirap na ito. Ito po yung pangalawa, ang bigat ng paghihirap.
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus ang kanyang pangalan. Verse 31, makikita po natin. Tinanggap ni Maria ang pagkakatawag. Ang pagkakatawag ng Panginoon sa kanya, ni Yahweh sa kanya, ay may kaakibat na paghihirap. At mabigat po, nabanggit ko na po sa inyo kanina kung ano ang cultural effect nito para kay Maria. Society effect nito. Tandaan po natin, kapag tinatanggap po natin kung anuman ang mga pagkakatawag, mga hamon na dumarating sa ating buhay, hindi lamang ito nagkakaroon tayo ng emotional challenge. Ito rin ay may kaakibat na katulad ng sinabi ko kanina pa, paghihirap, sufferings. May ilang mga bagay na bibigyan tayo ng pansin. Una, may mabigat na panlipo ng kahihiyan. Nabanggit ko na ito kanina. Magiging laman siya ng lipunan. Pagkakaguluhan siya ng mga marites. Kung si Maria ay nabubuhay sa kapanahunan natin, patay siya sa social media. Ang dami niya ng bash. Baka may video pa na nakunan siya. At yung mga tao magsasalita na ng kung ano-ano laban sa kanya. Hindi siya mauunawaan ng komunidad dahil ang komunidad nung panahon na iyon, gusto ko pong maunawaan na sa kanila ay kailangan morally right. Kailangan morally upright ka. Kailangan perfecto ka morally. Hindi ka kailangan magkukulang. Hindi ka kailangan magkakamali. Alam niyo po ba sa ating kapanahunan, ganun din po, may nagawa kang maliit na pagkakamali para bang na-generalize na ang buong buhay mo ay naandun na sa maliit na pagkakamali na nagawa mo. Tama po ba ako? Tama? Nabura na lahat. May ginagawang ka ng kagandahang loob, ngunit meron kang nagawa na isang maliit na bagay, ang titignan na nila ay yung maliit na bagay na ginawa mo at nalimutan na lahat ng mga sakripisyo mo, mga kagandahang loob. Church, sa atin po, hamon din po yun. Huwag po tayong umayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Yun po yung paalala ni Pablo sa atin. Hindi tayo tutulad sa kanila na kinakailangan morally upright, na kailangan religiously right. Ang sabi ni Pablo sa atin, tanggapin natin ang isa't isa. Palakasin natin ang isa't isa. Ibig sabihin ni Pablo, meron tayong kahinaan, ang bawat isa ay may kahinaan. Hindi natin titignan yung kahinaan, subalit tutulungan natin sila sa kanilang mga kahinaan at palalakasin natin sila. Amen! Yun po ang gagawin natin. Hindi po natin iiwasan, kundi tutulungan natin. Hindi po natin huhukuman o i-judge. Napakarami na pong mga tao sa simbahan ang nawala because of that attitude, because of that practice. Kaya po si Jesus galit na galit sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, dahil yung po ang paraan ng mga ito. They have religion but they don't have relationship. Mas mahalaga sa kanila ang mga kautusan kaysa ang pagkakaroon ng maayos na relasyon. Pangalawa, ang kanyang pisikal na paglalakbay o ni Maria bilang ina ng Mesiyas ay hindi magiging madali. Alam niyo po ba ang pinagdaanan ni Maria? Yun ang laging nasa puso at isip niya. Kaya makikita niyo kay Maria, isinapuso niya, isinaisip niya kung ano man yung mga nangyayari. Later on, makikita po natin, kung babasahin po natin ang gospel, makikita po natin na napakalaki ng tungkulin na ginagampanan ni Maria. Pinasan niya ang pagod para magbiyahe papunta ng Bethlehem para lamang manganak
At pagkatapos ng 2 taong, kailangan niyang tumakas papunta ng Ehipto dahil sa banta ng kamatayan. Nang mamatay ang hari, bumalik sila, ngunit hindi sila nakabalik ng Bethlehem. Alam niyo po ba kung bakit walang natuluyan sa Bethlehem sila Jose at Maria? Hindi po dahil puno. Tandaan po natin, sila po ay lahi ng Huda. Ang Bethlehem, ang mga nakatira doon ay mga lahi ng Huda. Mga pamilya ni Jose at pamilya din ni Maria. Ngunit noong mga panahon na iyon, kalat na sa buong lipunan ang nangyari kay Maria. Hindi nila matanggap si Maria. Pinagchichismisan na siya ang tampulan ng chismis, si Maria. Hindi po dahil wala nang matuluyan, subalit dahil walang gustong magpatuloy sa kanila because they are immoral. Isipin niyo po yun. Dinadala mo ang Mesiyas, tapos pagbibintangan ka na immoral ka? Hindi po naging madali kay Maria. Kung babalik lamang po tayo, makikita po natin yun. Yung po yung mga sinasabi ng ilang mga scholar sa Biblia na nakita po nila, pinag-aralan nila ng gusto, nakita po nila na kaya pala walang matuluyan si Maria dahil hindi naubusan ng upuan sa trip to Jerusalem. Dahil walang gustong magpatuloy sa kanila. Binansagan na sila ng mga immoral. Binansagan na sila na masama. Yun na po ang tingin sa kanila. Mabilis po ang chismis. Ano daw po ang chismis? May pakpak. At nadagdagan pa. Ang chismis naman po, hindi naman po yung eksaktong kwento, di po ba? Ano kaya ang kwento nun? Sana may time travel tayo para malaman natin kung anong kwento sa Bethlehem tungkol kay Maria at kay Jose. Isipin niyo po, hindi na tinatanggap. Naranasan mo na bang hindi tanggapin dahil ikaw ay napagbintangan, hindi mo namang ginagawa, ay napagbintangan ka na yun ang ginawa mo? Yung mga kaibigan mo, unti-unting lumalayo sa iyo, yung mga tao na talagang malapit sa iyo ay tuluyan lumalayo sa iyo. Ang sakit po noon. Isipin po natin na itong bagay na ito ay napakalaking bagay para sa mag-asawa po na ito. At ang nangyari pa, nanganak pa si Maria sa isang sabsaban lamang na ito po ang kalunos-lunos. Meron ba sa inyo nakapanganak na sa sabsaban? Ang kasama ay mga hayop. Alam niyo po, hindi po. Pagka nakakakita po kayo ng nativity, hindi po ganun ang nangyari. Kung pupunta po tayo sa archaeology, sa sabsaban, ang baho-baho, ang dumi-dumi. Wala pong gustong tumira sa sabsaban. Wala pong gustong matulog o mag-stay sa sabsaban dahil sobrang baho, sobrang dumi. Sa kapanganakan pa lamang ni Jesus, niyakap niya na ang baho at dumi. At tayo po, sobrang dumi natin. Sabi nga ni Isaias na dahil sa kasalanan tayo ay kaaway ng Diyos. At ang kasalanan ay napakabaho, napakarumi. Subalit niyakap pa rin tayo ng Panginoon. Meron tayong isang awitin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yun ang ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen. Pero mo sa kapanganakan pa lang ni Jesus, ginawa niya na yun. Yun na ang purpose niya, yun na ang layunin niya, yakapin tayo. At tiniis yun lahat ni Maria.
Hindi napakadali ang nangyari sa kanila. So, dahil paglapas nila ng Ehipto, imbis na bumalik ng Bethlehem o ng Judea, pumunta sila ng Nazareth. Ang Nazareth po nagkaroon po ako ng research sa Nazareth, ito po ang tapunan ng mga tao sa lipunan na hindi katanggap-tanggap. Dito rin po nagtatago yung mga nagtatago sa batas. Kaya po naging kataga, merong bang manggagaling mabuti mula sa Nazareth? Wala. Lumaki po si Jesus sa environment na walang mabuting nakikita ang lipunan. Isipin niyo po, ang mag-asawa na ito ay tiniis na mamuhay sa Nazareth na walang magandang environment. Hindi maganda ang environment at ang mga tao dito ay naghihirap. Hindi po maganda. Hindi po silent night o holy night. Hindi po ganun ang story ng Christmas. Ang story ng Christmas ay kabaligtaran po na nalalaman natin. Puno ng paghihirap at pagsasakripisyo. Ito po ang naging resulta ng pagsunod niya. Maaaring nagtatanong tayo, kung kailan naman ako sumampalataya kay Jesus, saka pa ako nagkaroon ng patong-patong na problema, saka pa ako nagkaroon ng napakaraming mga kabigatan sa buhay. Bakit ganito? Alam niyo po kung bakit? Dahil nais ng Panginoon na wala ka ng ibang asahan kundi siya lamang. Siya lamang ang aasahan natin. Wala nang iba. Sabi ni King David, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Ang pagiging tapat sa Diyos ay nagdudulot ng sufferings. Ulitin ko po. Ang pagiging tapat natin sa Diyos ay may kaakibat na sufferings. Ngayon, handa ba tayong tiisin ang mga pagsubok para maganap ang layunin ng Diyos? Ipinakita sa atin ni Maria na kahit nasa gitna siya ng paghihirap, ang biyaya ng Diyos ang kanyang tinignan. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat. Amen? Kailan ba nagkulang ang Diyos sa inyong buhay? Gusto ko pong tanungin kayo, nagkulang na ba ang Diyos sa buhay niyo? Sino po dito magsasabing hindi nagkukulang ang Diyos sa aking buhay? Magsabi ng amen. Di ba? Yung pangatlo, ito po ang magandang balita. Nakita natin sa unang dalawa, parang, pastor, ang bigat ng yung dalawang bagay. Pero yung pangatlo, ano po yung pangatlo? Pakilipat nga po dun sa pangatlo. Parang tumahimik na sa taas, ha? Hello po, yung nasa taas. Okay, ang pangatlo po ay ano pa, sabay-sabay po natin basahin. Tagumpay ng pagsuko. Pupunta po tayo directly sa verse 38. At basahin po natin, ano po yung sinabi ni Maria? Si Maria po yung nagsasalita dito eh. Kanina yung anghelen. Ngayon po, si Maria, ito po yung tugon ni Maria. Verse 38, sabay-sabay po. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Mabigat ang pagdadaanan ni Maria, pero sabi niya, ako ay inyong alipin. Gawin ninyo kung ano ang nais ninyong gawin sa akin. Sa kabila ng kanyang pagkatakot, maaring may pagdududa, tumugon si Maria ng may matatag na pananampalataya. Alam niyo po,
ang pagsusuko o ang pagtugon po ay kinakailangan ng pananampalataya. Hindi po yung lakas natin ang gagamitin natin. Kailangan ng may pananampalataya. Hindi siya humingi ng mga katiyakan o kasiguraduhan. Basta't sinabi niya ang kanyang oo sa Diyos. Hindi siya naging katulad ni Hezekiah na humingi ng sign. Ngunit ang sinabi niya lang, be it unto me according to your word. Ganda po ng pagkakasalin sa English, ano? Be it unto me according to your word. Si Maria ay naging mahalagang bahagi ng plano ng pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan dahil siya ay sumunod sa Diyos. Isinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos. Ang hinihiling po sa atin ng Panginoon, handa ba nating isuko sa Panginoon ang anumang mga kabigatang pinagdadaanan natin na pinahintulutan ng Panginoon, na ibigay sa Panginoon. Panginoon, ibinibigay ko na po ang kabigatang ito. Be specific. Ano yung kabigatang pinagdadaanan natin yan? Ibigay mo sa Panginoon. Merong isang awitin na sinasabi doon, give them all to Jesus. Give them all to Jesus. Napakagandang awitin na makikita natin na related dito. Ang buhay ni Maria ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay nakikita sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o pagpapasailalim sa kalooban ng Diyos. Hindi nito ibig sabihin na mawawala ang sakit o ang mga sakripisyo, ngunit nangangahulugan ito na maaari tayong mapagkatiwalaan, maaari natin ipagkatiwala sa Panginoon ang ating mga buhay at tayo naman ay magiging mabuting katiwala ng Panginoon sa kanyang dakilang plano sa atin. At higit sa lahat, nabibigyan natin ng kapurihan ang Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, kahit nasa gitna ng paghihirap, ay nagdadala ng eternal significance. Sabi ni Pablo, na huwag tayong manghinawa, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. In other translation, huwag tayong magsawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat hindi nasasayang ang ating mga ginagawa. Amen. Huwag tayong magsawa. Bagamat may sakripisyo, subalit yung mga sakripisyo ay tunay na ang kapalit niya ay katagumpayan. Isuko lang natin, ibigay lang natin sa Panginoon. Tulad ni Maria, tayo ay tinatawag na ipagkatiwala ang ating mga buhay sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita ang kanyang malinaw na plano, hindi natin kailangan malaman kung anong mangyayari. Hindi natin kailangan malaman kung kailan darating ang eksaktong pagdating ni Jesus. Ang kailangan lamang ay matuto tayo magtiwala sa Kanya. Parang ang mga bata, nagtitiwala araw-araw tuwing papasok na may baong matatanggap buwat sa kanilang magulang. Tama? Ang mga nagpapaupa ng bahay, umaasa at naniniwala sa mga nangungupahan sa kanila na tuwing katapusan ay magbabayad ng upa. Ang PLDT, ang Meralco, nagtitiwala sila sa mga customers nila, subscriber nila na makapagbabayad sila. Pero higit sa lahat ang ating Panginoon. Nagtitiwala ang Diyos sa atin na sa kalagitnaan ng mga pinagdadaanan natin pagsunod sa Kanya, mga paghihirap na nararanasan natin, tayo ay patuloy na magtitiwala sa Kanya lamang at wala ng iba. Sa pagtatapos, babalikan po natin ang mga tatlong bagay na ito. Ang buhay ni Maria sa umagang ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpapasailalim sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng una,
hamon ng pagsunod sa pagharap sa hindi natin nalalaman ng mga pagsubok at kabigatan. Pangalawa, kaakibat nito ay ang bigat ng paghihirap sa pagtitiis sa mga pagsubok para sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. At pangatlo, merong katagumpayan sa ating pagsuko. Kung ipagkakatiwala natin sa Kanyang kalooban, ang ating buhay, ang ating kalagayan, at sa pamagitan nito naluluwalhati ang ating Panginoon sa ating mga katagumpayan na ito. Ang katanungan sa atin na iiwan, handa ka na bang tumugon sa tawag ng Diyos sa iyong buhay? Handa mo na bang tanggapin kung anuman yung mga hamon ng buhay na ninanais ng Panginoon na sumunod ka? Handa mo na bang tanggapin kung ano ang mga pinagdadaanan mo ngayon ng mga pagsubok sa buhay? Or in denial ka pa rin? Tanggapin mo yan at magpasalamat ka sa Panginoon. May mga pagkakataon ang hirap. Nung bata po ako, at the age of 10 years old, in denial po ako na may sakit ako sa bato. Kaya tumagal ng 3 taon bago po ako nagamot. Malala na yung karamdaman ko, saka po ako nagamot. Ngunit salamat, dahil alam ko po na kayo, nung bata po ako, yung mga naririto na nun, ay hindi kayo tumigil na manalangin sa akin. Asan si Ate Edith? Andito ba si Ate Edith? Hindi nagsawa na samahan ako. Samahan kami papunta sa lungsod ng kabataan. Mga kapatid, kailangan natin tanggapin at kailangan natin sa pagtanggap nito, ibigay sa Panginoon. Be it unto me according to your word. Be it unto me. Tinatawagan ko si Don, awitin natin to. Ako ang lingkod mo, Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban. Tayong lahat ay tumayo. Awitin natin to at awitin natin tong awitin na ito with prayer at declaration. Gawin natin declaration itong prayer song na ito, Be it unto me, ni Don Moen, according to your word. Pangungunahan tayo ni Brother Don. At habang inaawit natin to, kasabay nito, ibinibigay na natin sa Panginoon yung mga kabigatan, yung mga pagsubok, yung mga hamon. At sinasabi natin na, Panginoon, susunod ako kahit na ano pa mang sakripisyo ang kapalit nito. Sapagkat natitiyak ko na merong katagumpayan nag-iintay sa akin sa aking pagsunod sa iyo at pagsusuko ko sa iyo. Natanggap ko na ang katagumpayan. Awitin po natin. Awitin po natin to as a prayer. Habang inaawit natin, isipin natin ang mga pagsubok na isinusuko natin sa Panginoon. Mga kabigatan. The truth that sets me free, according to your word, O Lord, realize to me. Realize to me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. God upon my heart, the truth that sets me free, according to your word, realize to me. Promise to love and deliver. Yes, Lord, we believe it's true. We believe it's true. You promise us joy like a river. Lord, we receive it from you. We receive it from you. The things you have spoken,
you're bringing to pass. This world may disappear, but your word will last. Minsan pa po, i-declare natin, be it unto me, yes, O Lord, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Yes, O God. According to your word, O Lord, be it unto me. Oh yes, O Lord. Panginoon, ito po ang panalangin ng aming mga puso. Ganapin mo sa amin ang iyong banal na kalooban. May kaakibat man ito, Panginoon, ng mga paghihirap, mga challenges sa buhay, mga sakripisyo. Subalit alam po namin na ito ay magdudulot ng katagumpayan sa amin spiritually, eternally, Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng mga pinagdadaanan namin na mga pagsubok sa buhay. Panginoon, ikaw ang kumilos. Tulungan mo kami na magtiwala lamang sa iyo at wala ng iba pa. At ang kinin namin, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na kami ay nagtagumpay na kay Hesu Kristo. Sa mga pagsubok na ito, ikaw ang naluluwalhati. Salamat po. Be it unto me according to your word. Ito po ang panalangin namin, katulad ni Maria. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa ating pagbibigay at sa ating mga kaloob. Gusto ko lang pong basahin itong verse na ito sa Malakay 3:10. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang pagpapala sa atin. Sinasabi po daw natin na pinagtitiwala natin sa Panginoon ang ating kaligtasan, ang ating forgiveness, ang ating kalayaan, at even ang ating future, kahit yung future natin sa langit. Pero, pinagtitiwala ba natin sa Panginoon ang ating mga finances, ang pinagmumulan ng ating mga kinabubuhay? So, challenge po sa atin yan. Sabi nga, handa na ba tayong sundin ang layunin ng Panginoon sa ating buhay? Hindi lamang po sa salvation, hindi lamang po sa ibang aspeto, maging sa ating pinagkakakitaan, ng ating mga bulsa, ay kasama po yan sa pagtupad ng layunin ng Panginoon sa atin. Kaya tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay pumunta sa harapan para sa ating tithes and offering.
Ating po ipag-pray ang ating offering, aming dakilang Diyos, aming Panginoon na pinagmumula ng lahat ng biyaya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong katapatan sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, nais pong ibalik namin sa inyo ang lahat po ng aming natatanggap na blessings at blessings, Panginoon, na nakuha po namin sa anumang kaparaanan. Ito po ay nawa maging paraan ng aming pagsamba sa inyo at magamit po ito sa paglago ng inyong ministeryo dito po sa mundo na ito. Niluwalhati ka namin, Panginoon, at pinupuri ka namin sa anumang kaparaanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit. Ayan. So dadako naman po tayo sa ating mga announcements. Pero bago po yan, gusto ko pong batiin niyo ulit ang inyong mga katabi kasi hindi naman na tayo nakapag-shake hands. So ngitian niyo naman yung mga katabi and tell them na nagagalak akong makasama ka ngayon at nakita ka ulit ngayong linggo. Sana sa susunod na linggo makasama namin kayo. Meron po bang bago o ngayon lang first time na umattend sa ating worship service? Yung, Ate Cheryl, yung bang mga friends mo ay first time? Sige, pwede pakilala mo? Rochelle. Welcome, Rochelle. Siya lang. Sige. Welcome, Rochelle, and hopefully this is not the last time na makasama ka namin. Ayan. December na po at, nako, malapit na dahil December na, bukod sa piyesta, ay napakarami nating activities ngayong buwan na ito. At magsisimula po yan mamayang hapon. NYI Year-End Fellowship. Meron ba silang ano? Ayun. So, bago daw yung mga slides. Sige, mamaya po, December 8, NYI Year-End Fellowship. Sa linggo, andali, kinakabahan si Maylie. Hindi, bago daw kasi yan yung mga regular activities muna. Ayan. So, ayan po, yung mga regular activities po natin, makikita po natin sa ating bulletin. So, every Sunday po, alas 9 ng umaga, ang AFCN Worship natin. At pagkatapos po niyan ay ang ating mga Sunday School. Every Wednesday, prayer meeting at 7:30. Practice ng worship and media team every Saturday, 9 o'clock. Every first Saturday of the month, alas 6 ng umaga ay ang atin pong prayer breakfast. At meron din po tayong iba't ibang mga affinity groups and small groups na NYI every Sunday at 4 p.m. Ang ladies every Thursday via Google Meet at every Friday face-to-face. At ang Dorcas po every Friday 3 p.m. at ang Men in Christ every Sunday 4 p.m. Kung kailangan po ninyo ng prayer and counseling, ang atin pong mga pastor ay lagi pong handa at welcome na welcome po kayong makipag-ugnayan sa kanila for a time of pastoral care and counseling. At ngayon pong December, ang nag-anniversary sa 14 ay si Ate Nick at Asel Pakaira. Maraming salamat din po kay AJ Abdal, kay Crizel and CJ Candelaria sa ating mga nagagandahang bulaklak. Ayan po. So, ang atin pong bayanihan para sa sasakyan, patuloy pa rin po tayong tumatanggap ng mga donation and offering. So if you want to give para sa ating mga sasakyan, makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating treasurer na si Kuya Miko o sa ating Board of Trustees. So kanina po sinabi ko, mamayang hapon, lahat ng mga NYI, ang inyong year-end alas 3 ng hapon dito sa AFCN Basketball Court. Sa December 15, ay ang ating AFCN Christmas Fellowship, Sunday, alas 4 ng hapon, pagkatapos po ng ating AFCN 46th anniversary na alas 9 po ng umaga. Yan, announce na po ni Pastor kanina na ang ating pong speaker ay si Reverend Jeremy Page. Ayun. At ang ating pong sambang gabi, December 22 to 24. Ina-announce din po ni pinapa-announce din po ng ating music director
na may last practice ng Little Lights Choir noon sa Sabado at ng Hallelujah Chorus 7 p.m. So, sino po ba yung mga dating Little Lights maliban sa akin? Big na ako eh. Ayun, yung mga Little Lights po, practice po tayo sa Saturday at yung mga patron ng mga Hallelujah Chorus, tayo po ay may practice alas 7 ng gabi sa Sabado. Men in Christ Christmas Party sa Friday po, December 13. At ang mga ladies naman ay sa Thursday, December 12. Dito din po yan lahat sa AFCN Sanctuary. So maraming salamat po. Sana natandaan nyo lahat ng announcement. Nasa AFCN family page din po yan kung gusto nyo pong makita. So tayo pong lahat ay tumayo for our benediction. Bago po ako maghayag ng benediction, pinaalala ko po sa December 24 during our candlelight service ay kukunin po natin ang Everybody's Birthday offering. At papaalala ko po, ang Everybody's Birthday po ay yung 3 beses na bilang ng yung edad. Halimbawa, 50 anyos ka na, 150. Pero pwede nyo pong dagdagan po iyon. Ang Everybody's Birthday offering ay mapupunta po sa World Evangelism Fund. Ito po ay yung pang-daigdigang ministeryo ng Church of the Nazarene. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Mga minamahal, magpakatatag kayo sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang nag-iintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagkaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanyang habag sa bawat isa. Sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa ating iisang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ang kapamahalaan at ang kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, Amen at Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Meron po tayong Sunday School after, bago po kayo mamiesta.